Nagbabalik ang News at 1. Muling sumalang sa witness stand ang dating opisyal ng COA na si Susan Garcia bilang testigo ng prosecution. Ito ay kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig sa mosyon ni Janet Lim Napoles na makapagpiyansa sa kasong plunder. Ang buong ulat kunin natin sa aming kasama ang si Dina Pag-ibita mula sa Sandigan Bayan Live. Habiba, kumpiyansa ang kampo ni Janet Lim Napoles na mapagbibigyan ang kanilang hiling na makapagpiyansa kaugnay ng kinakaharap na kasong plunder dahil nga sa hindi napabilang ang akusado sa listahan ng pinadalhan ng COA ng Notice of Disallowance. Ito ang pahayag ni Attorney Stephen David, ang abogado ni Napoles, matapos marinig ang pahayag ng testigo ng prosekusyon na si dating COA official Susan Garcia na nagsagawa ng special audit ng mga PDAF allocation ng mga senador at congressmen. Ayon kasi kay Garcia, nagbigay sila ng Notice of Disallowance sa DBM, kina Senador Juan Ponce Enrile, Attorney Gigi Reyes, gayon din ang mga presidente ng siyam na umano'y NGO ni Napoles na nakatransaksyon ni Enrile. Ang Notice of Disallowance sa Habiba ay isang kautusan na isauli ang perang nasamsam ng umano'y sangkot sa transaksyon. Isa lamang umano ito na patunay na hindi kabilang si Napoles sa anumang transaksyon. Narito ang pahayag ni Attorney David ukol dyan. Pero ang isang magandang bagay doon na lumabas sa Notice of Disallowance, ang daming pinadidisallow ng COA. Pero wala naman siyang Notice of Disallowance kay Janet Lim Napoles. Kasi base doon sagot niya, kaya raw binibigyan ng Notice of Disallowance kasi daw mali yung transactions na yon at kailangan nilang sagutin o bayaran yung mga ganung transactions kung sino yung mga involved. Eh dahil wala namang Notice of Disallowance kay Mrs. Napoles, ibig sabihin wala namang participation si JLN doon sa mga ganung transactions. Samantala, Habiba, iginiit din ni Attorney David na manufacturer lang o taga-supply lamang si Napoles ng livelihood supplies na mga NGO na lumalapit o ika nga ay suki ng akusado. Sinabi pa nitong hindi naman ibig sabihin na nakakatransaksyon ni Napoles ang mga senador o si Senador Juan Ponce Enrile in particular sa ganitong pagiging supplier nga niya ng fertilizer o livelihood supplies. Una rito, sinabi ng testigong si Garcia sa pagdinig ng motion for bail ni Napoles kanina na base sa kanilang pag-iimbestiga sa siyam na NGO na sangkot umano si Enrile, questionable ang mga ginamit na BIR official permits ng mga ito. Narito ang pahayag ni Attorney David. Tandaan nyo, si Mrs. Napoles is a supplier. Nakikita naman dyan, sinasabi ng COA, yung authority to print daw, doble-doble. Sino may kasalanan doon? Supplier ba may kasalanan doon? Di ba? May kasalanan doon yung printer tsaka BIR. Ba't di nila sinama yung printer tsaka BIR? Kung ganyan ang theory nila. Di ba? Habiba, yan ang latest ukol nga sa motion to bail o for bail ni Napoles. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pag-ibita. Maraming salamat sa iyo, Dina.